lang natin sa Board of Cream, pero hopefully we have one dito sa Tuguegarao. This coming June siguro na. Okay? Meron pa tayong data dito, Oliver, tungkol naman sa God services namin or Gender and Development Services. Okay. Ito yung in coordination with CSC doon sa ARTA, no? So, kung ilan yung senior citizens namin na-serve, kung ilan yung pregnant women, ilan yung persons with disability. So far, we have a total of first quarter of this year, 2013, from the 3 groups, 78 persons ang nabigyan namin ng services. Okay? Senior citizen group, pregnant women, and persons with disability. Ngayon, baka magugulat kayo, first quarter pa lang ito po ang total clientele ng PRC sa January to March 30, 2013. Umabot na ho kami ng 31,359. Ganun lang po. Wala kaming average per day, pero if you want to look doon sa January, meron kaming 14,067, February, 8,803, and for the month of March, 8,489. Di ba malaki sa April yan, sir? Kasi yung mga correct, fresh grad. kasi meron tayong mga passers na magre-register, na isabay yung application ng LET, ongoing na ngayon, na isabay yung magkakanda kami ng exam this coming June ng nursing. So, that will be double, triple number. Kailan yung LET exam, sir? The exam will be September 29. September. How about yung sa nursing po? Nursing, for the first semester, we have this June. I think June 2 and 3, kung hindi ako nakakamali. Which is, supposedly, ito yung na-schedule ng July. So, nag-change ang board ng SCED dahil ito ay request ng ibang mga schools. Nababanggit ko palagi ito sa mga interviews, no? Ang changes ng schedule ay hindi po galing sa PRC, galing sa board itself. Yung kung anong board concern. Kasi i-discuss nila yan thoroughly after meeting with the different stakeholders. So kung nursing exam is Board of Nursing, sila yung nagde-decide? May mga changes? Yung Board of Nursing. Inuulit ko lang sa September 29 yung sa LET Yung exam. sa LET. That is the second round ng LET exam natin. Okay, for the which nursing, is ongoing na ang application. Okay, for the nursing po, is June 2 to 3. June, yes. The second batch will be December. December 14, 15 kung hindi ako nakakamali. Okay. So ngayon, online po lahat ito? Lahat ito ay ginagamitan natin ng online application system. Yes, kasamang Diggs. Thank you again, Ver. Gusto ko lang pong itanong kung are you aware kung lahat ng mga nagtuturo, lahat ng mga teachers na nagtuturo sa ngayon ay talagang board passers, sir? Dalawang category yan, Ate Diggs, no? Public and private. Yeah. Okay. If you talk of public, we are assured. Assured. Why? Meron tayong coordination sa CSC na hindi mabigay yung appointment nila unless ma-verify sa amin. Okay? So, dadaan sa verification ng Civil Service Commission. So, ibabalik namin yung data nila o yung document nila. Kung hindi siya registered license holder, then CSC could stop yung appointment ng tao. So, that is para sa public schools. Sa private schools naman, generally, meron kami mga program naman na nagvi-visit kami sa kanila and then look into their records. Most often than not, license holders naman sila. But, may cases na as of that time na nagtuturo sila, hindi. Pero, proby period nila yon. So, the school gave them a year para ipasa yung LET nila. Or else, kung hindi, matatanggal sila ng trabaho. Which is, discretion din yon ng may-ari ng school. But as far as PRC is concerned, we go back to them and then remind them, please, bigyan lahat ng eligibility ito. So, ibig sabihin, let them take the LET exam and pass it. Natanong ko yun, sir, kasi in fairness,
sa dami ng mga board passers ngayon na hindi makapasok-pasok sa teaching job, kailangan siguro naman na ilagay sila at medyo anuhin yung mga hindi po board passers. Tama ka dyan. Ngayon, may isang pakiusap kami sa mga board passers, hindi lang naman sa teachers, no? If they have time, pwede naman silang papasyal-pasyal sa PRC or sa Civil Service Commission for that matter. And then just inform us na eligible sila and they are ready for placement pero wala pang employment. Kasi merong instances, Ate Diggs, na may mga schools na naghahanap talaga ng license holders pero walang available sa community nila. Oo. Which means, merong mga passers siguro pero wala dito yung tao. Ang option ng tao is to work in Manila, for example, in Baguio. So, ang ginagawa namin parang ima-match namin sila. Meron kayong available dito. Kami na ang nagbibigay ng names. In line with that, sir, meron pa bang mga professions dito sa atin na kumbaga parang rare yung merong Marami. lisensya? Marami. Sample, sir. Example, yung environmental planner natin, yung tungkol sa professionals na in charge ng ating environment, no? Mining engineers, mukhang wala tayo. Mining meron tayo konti. Meron. As far as I am concerned, nung in charge ako sa renewal for the 2-year period, mga isa, dalawa lang nag-renew sa akin. Kasi kokonti talaga sila. Merong mga professions tayong madami sila, meron yung kokonti. Konti. Okay. Any other follow-up kasamang LAN? Curious lang po ako regarding those who are using fake licenses. Kasi po, in Metro Manila, marami yung mga nahuli na, halimbawa, mga fake dentists practicing the profession, pero hindi naman pala sila passers kung hindi nakakuha lang ng konting units sa dentistry. And then, naglalagay ng mga braces, ng kung ano-anong mga retainers sa ating mga pasyente. Dito ho sa atin sa Region 2, may police power din po ba ang PRC or it depends na po dun sa mga professional association? Like for example nga sa dentist sa Philippine Dental Association and then sa mga doctors sa Medical Society. Bali ganito yun lang, sa police power na tinatanong mo, wala kaming ganong powers na naibibigay ng board. Actually, it's the board of dentistry who's doing the monitoring. Ang part lang ng aming ginagawa sa role na ganyan is to assist them. Kasi siyempre hindi nila alam kung saan yung mga dentist natin, for example. So in coordination with the association and the board, PRC will come in and then do the monitoring. Ngayon ang tanong mo, meron na ba tayong nahuli sa Region 2? As of today, meron kaming mga iniispatan in the previous years. Pero so far, huminto naman na yung operation. But we were able to give feedback to the board. Actually, yan ay natagpuan dahil mismo sa aggressive campaign ng organization nila. Kasi among themselves, alam nila kung sino yung fake versus authentic ang lisensya. So, through that mechanism, pwede naming mai-feedback sa proper authorities. So siguro in that case, kung meron kayong maririnig, we advise you to give the feedback report to NBI o kaya sa ating mga kapulisan for them to be able to investigate and submit the report to our PRC office or NBI sa Manila, legal office. Okay. So, kasama nga TJ, do you have follow-up bago doon sa mobile service ng PRC? Okay. Morning, sir. Morning. Doon sa ano po natin, alam din na gustong-gusto na lang na lahat po tayo maging professionals. Pero may assessment po ba ang PRC na ito pong ganitong course ay sumosobra na po tayo? Meron po tayong advice doon sa mga school na sana ibang course na lang ba ang kunin para sa gano'n na meron pang magkakaroon po ng balanse ng pangangailangan lalong-lalo sa trabaho? That's correct. No, actually, to cite you a very classic example is yung case ng nursing. Okay, ang ginagawa ho ng PRC yan ay nakiki-coordinate
sa CHED at saka sa proper authorities natin, and they look into that, no? Sa CHED naman, sila yung regulating, may regulation power sila to let the school say, stop this program now o kaya reduce the number kasi madami na masyado. Sa amin naman kasi wala kaming ganong power kasi sa amin lang ay examination. Ibig sabihin, kung ikaw ay pumasa sa program na in-enroll mo at meron na yung transcript of record mo at diploma, then you are welcome to PRC to take the exam. Hanggang doon lang kami. Okay? So nobody from PRC would stop you from taking the board exam kasi you're qualified. No? Even the school, kung sasabihin ng school, wag ka muna mag-take ng exam kasi you're not yet ready. Once na binigay na ng school ang TOR mo at diploma mo, you are ready kasi graduate ka na doon eh. At wala rin pong sir? Wala din silang pong limit? karapatan to stop you from taking the board. No limit as to the number of applicants, sir? Depende sa board yan. Kung sa Board of Nursing and Board of Teachers, 1 to sawa. Ibig sabihin, kahit ilang beses ka mag-take ng exam. Pero sa other boards, merong 2 beses lang, 3 beses. Yung pangatlo, pang-apat, refresher course muna. Meaning, babalik ka dun sa school and you take some subjects to update you doon sa pangangailangan ng board exam na yun. Nabanggit niyo pala kanina, sir, maliban dun sa regular na licensure examination for teachers and the nursing board exam, meron pang 46 other different boards. Ito po ba ay regular din or per sked lang po as to the availability nung number? Sa 46 boards na yan, meron tayong calendar of examinations. For the whole year, may board na twice sila nagkakandak at meron board na once a year lang. From the 46, meron kaming mga 4 o 5 boards na kinakandak dito sa Cagayan or sa Tuguegarao. Anong mga yon? Sa LET, twice a year kami nagkakandak. Sa nursing, 2 times a year kami nagkakandak. Sa CRIM, 2 times a year. Sa agriculture, once a year. Sa midwifery, 2 times a year. And then, meron kaming social work noon, pero I do not know kung matutuloy ngayon dahil kokonti yung nag-apply. Other than that, yung ibang boards na hindi ko nabanggit, still welcome ho sila nang mag-apply sa amin. Pwede silang mag-apply sa amin anytime for the licensure exam. And they can take the exam in Manila, Baguio, or elsewhere na may examination kinakandak na gano'n. So this is common to CPA boards, for example. Dito sila nag-apply. Like yung mga graduates natin ng accountancy ng CSU. Nag-apply sila dito, but they'll take the board in Manila or in Baguio. Pwede yon. Yung medtech nila, ganun din. But it would be better kung meron sanang force, no? From the inside na i-suggest or i-request nila sa amin that the board will be conducted in Tuguegarao. Then we will now give that request to the appropriate board or to the board concerned na maglagay sila ng exam in Tuguegarao. Pwede yung ganon. Pero on a calendar basis, meaning, so ngayon is 2013, hindi na tayong mag-open ng panibagong board. It's only on 2014 na pwede tayong magbigay ng schedule. Sir, ano pong dahilan? Bakit iyong 5 nabanggit lamang ang madalas na gagawa po sa Region 2? Is it Number the number of 1, we have the takers? number Of takers. of takers. Meron tayong 50 up. No? Remember, noon talagang very strict kami dyan. Kung hindi naka-50 yung mag-take, kahit kompleto na sila. There was a time I think, social work, 42 lang sila nag-apply. So, anong ginawa namin? Finorward namin sa Manila. So, they took the exam in Manila. Pero nag-apply sila dito. Kailangan Okay? ma-meet yung 50 pala na heads. At least. Pero with some changes now doon sa some amendments, hopefully, meron kaming isa na namang bago. Yun yung walk-in examination. Pero sa Manila pa lang ito. Mag-apply ka ngayon, after a while, mag-take ka na. After another minutes, makita mo na kung pass ka o failed. Is that This a is computer-assisted Computer-based test? naman ito. Okay. Pero this is, ginagamitan ito sa marine natin.
Kasi yung marine talagang kailangan na kailangan right there and then may license na makikita sila. Okay? Marine But pa we lang are siya, sir. geared towards that direction. So, ngayon is sa Marine pa lang po Sa siya. marine pa lang at saka sa some other boards na nag-request like metallurgical, may exam silang ganyan. Meteorological. Metallurgical exam. Oo. Meteorological. Okay. So, pangalawa, dagdagan ko yung bakit yun lang yung exam na kinoconduct namin dito. We have the number. Sa nursing, marami tayo. LET, CREAM, and midwifery. Actually, yung last midwife exam namin nung April 28-29, we only have 91 examinees. May result na. Hindi ko lang kasi nakuha yung figure kung ilan ang pumasak. That's why i-announce na lang natin later. No? Yung other boards, we tried sa CPA, we tried sa MedTech, we tried sa, ano pa ba? Meron kaming target na 4. RadTech yata yun. Kasi marami sa MCNP. Oo. Ganito ang nangyari. We talk with the deans, we talk with the examinees. Kasi option ng examinee ho kung saan siya mag-exam. Hindi mo pwedeng by force na mag-take ka dito ng exam. No. It's the option of examining. Kasi, nandun yung premise na kung saan ka convenient, kung saan yung maganda-ganda yung mind setting mo to take the exam, doon ka. Kasi, end of everything is, dapat ipasa mo yung exam eh. Yun ang goal mo, okay? So, kinausap namin yung dean, kinausap namin yung mga examinees. Most of them, ang reason nila is, Sir, we are taking our review in Manila. So, babalik pa ba kami dito? So, ganon. Okay. Sabi naman namin is, bakit yung nursing nagagawa nila? Nagtitake sila ng review in Baguio, nagtitake ng review in Manila. After a while, they come back and take the exam in Tuguegarao. Okay. Very precise po na example ay ganito. Sa CPA board, we cannot compare nursing sa CPA. Why? Kasi pala, ang CPA, weekly yan eh. For 3 or 4 weeks yata na may exam sila. Series. In between that weekdays, may review pa rin sila daw. So example, 1 month ng May ang exam. Example, no? So week 1, Saturday, Sunday. Week 2, Saturday, Sunday. Week 3, Saturday, Sunday. In between Monday to Friday, they go back for a review daw. Allegedly. Pero we do not know kung ganun talaga ang setup. So, in other words, hindi namin sila ma-puwersa na come back here to take the exam. Kasi, ang tendencies nun is, tawagin nila yung review school nila to conduct the review here kung po pwede. Pero that will be costly sa part nila. Kaya yun ang isa sa na-identify naming dahilan kung bakit hindi kami, medyo nahihirapan kami to negotiate with them. But hopefully there will come a time na meron tayong mga review schools dito na mag-cater sa needs nila para at least mapagbigyan natin tong mga 4 boards na yun. Okay. Yes, kasamang TJ. Sir, doon sa pagkandak po ng exam, wala pa tayong naranasan dito sa Region 2 na may leakages? As far as leakages is concerned, siguro narinig nyo noon yung tungkol Opo. sa 206 nursing, pero hindi naman nangyari sa Tuguegarao, no? Outside yan, sa Manila. Okay. Ngayon, yung mga naririnig kayong mga recently din na may konting aberya, hindi naman leakage ho yun, kaya lang the use of their gadgets like cellphones. Yung sa CREAM Pero po ata meron na- kaming counter dyan kasi noon, kaya nga sinasabihan namin yung proctors namin, medyo maghigpit tayo. Kasi ang sinabi ng policy namin is no gadgets inside the testing site. Meron tayong mga pasaway na baka hindi kayo maniniwala, nagdadala ng cellphone. At hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlo. So ano ang purpose nun? So nagtatanong na kami. So it's only that time na we were able to discover na meron palang ganito So medyo hinigpitan na namin. Nung hinigpitan na namin yon, medyo na-alarma na sila na, uy, sa Tuguegarao, ang higpit nila ng cellphone. Actually, I for one, no, nung nag-conduct ako ng Linao Elementary School, gate pa lang, sinabihan ko na yung NBI ko at PNP, huwag papasok kung hindi nakapkap yung bulsa. Kung mayroon ka makitang gadget ng cellphone, iiwan mo dyan, markahan mo lang ng pangalan niya.
See? So, it's a matter of discipline siguro doon sa conduct na yon. Pero what we are proud of is that unti-unti na minimize namin yung paggamit nila o pagdala nila ng cellphone, which is really nandun sa policy, hindi po pwede talaga yon. And there are disciplinary actions, right, Yes. sir? Oo. We forwarded their names sa central office and the board are the ones responsible kung anong ipapataw sa kanila. Pero So wala far, pa. ang narinig ko na sanction sa iba is that they were not able to take the exam again. So, hindi sila pumasa, no, yung mga names na sinubmit namin. So, nag-try ulit sila mag-take. Hindi na binigyan. Hindi binigyan ng pagkakataon kasi nandun yung names nila doon sa parang Naka-red alert. na red kumbaga. alert na hindi po pwede itong mag-take ng exam. Ganyan po yung nangyari dun sa previous, sir, dun sa CRIM. More or less, ganun ho. Oo, more or less. But we assure the public na yun po ay na-handle ng aming tanggapan by way of monitoring strictly yung galaw ng ating mga examinees. Alam nyo, lalo na sa CRIM, kung minsan, siguro, hindi mo din sila, you cannot blame them kasi yung ibang nagtitake dyan ay nasa serbisyo na, no? Ng pulis. So, ang justification kasi nila is, hindi, kailangan namin kasi anytime may order sa amin kung anong from the boss. But then, kung ako ang tatanungin mo, hindi pwede. You came here for the examination, not to be with on duty. Oo. So, kung ano yung activity mo for today, yun ang concern mo, hindi yung outside. So, meron pa rin mga matitigas siguro ang kanilang paninindigan na, no. Kailangan ko yung cellphone. O, kailangan mo nga, pero ilagay mo muna sa side habang nagtitake ka ng exam. So, we confiscate it really and then place it. Kung nakita nyo siguro yung mga pictures namin that time na merong ganong kaming experience, in the school where I supervised, 2 boxes of cellphone ang naano ko. 2 malalaking boxes, karton. Nilagyan ko ng tape yan para ma-identify kung kanino nilagay ko diyan, pinicturan ko sila. O ito yung mga cellphones nyo. Okay. Last question siguro and last concern, your mobile service activities, sir. And what are the services po na inyo pong ginadala sa mga iba't ibang area? Yung mobile services po namin ay regular institutionalized activity na ng PRC ito. Ang services na dinadala namin dito ay complete package ng mga activities namin sa PRC. So, if you happen to see a mobile service sa isang LGU, for example, no, gusto mo mag-apply ng renewal, pwede ka doon. Gusto mo mag-apply ng exam, pwede ka rin doon. Gusto mo mag-register kasi pumasa ka, pwede ka rin doon. Gusto mo magpa-authenticate ng lisensya mo, pwede din doon. Kasi nandun na ho lahat yung mga serbisyo. Yun lang, ang difference is we do it to a day or 2, depende sa request ng agency na nagre-request sa amin. Our next mobile service will be in Nueva Vizcaya. I think 3rd week of May ito. 3 days kami sa LGU Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Okay. Nueva Vizcaya lang po ba ang ating pong schedule? For May, wala akong listahan doon sa mga nag-request na. Pero normally, upon request kasi ito. Okay? So, ang natapos namin for the last 3 months are Amulong in Cagayan, SMU in Bayombong, Nueva Vizcaya, Recom, ISU in Ilagan, Lawag City, University of La Salette, CSU Tugigaraw. Bakit may Lawag City po tayo, sir? Ito yung request ng Tigalawag. Although outside Region 2 na ito, ang nangyari kasi dito is pending request nila sa Baguio, but Baguio weren't able to serve them. So, nag-alternative yung government ng Lawag City, and then they requested our PRC Tugigaraw mobile service. Okay. Sa yan mga kaibigan, yung atin pong mga programa mula po sa Professional Regulations Commission at narinig po natin yung kanila pong mga serbisyo na binibigay po sa atin pong mga mamamayan. Nawa po ay inyo pong napakinggan yung mga dapat gawin, lalong-lalo na sa pag-a-apply kung kayo po ay gustong mag-take ng exam at saka kung kayo po ay nakapasay doon sa sinasabi rin nating online registration. Kung wala ng concern mula sa ating mga kapatid na mamamakayag, ay pansamantala
pansamantala. Sir, your message to our televiewers and radio listeners. Firstly, Oliver, sa ngalan ng PRC, kami po ay nagpapasalamat sa PIA for this opportunity. And of course, yung partners natin sa media from DCCB, salamat, Bombo, PIA, and DWPE. Thank you so much for the opportunity for this encounter again. Actually, ito po ay isa din sa aming major activity ngayon sa PRC, yung pagpapahayag po namin ng aming mga programa, aktibidades sa buong taon. Kaya we welcome every now and then yung mga invitations like this kasi it is our responsibility to inform the people kung ano po yung mga aktibidad na ginagawa po ng PRC in Tuguegarao at kung ano po yung mga pupwede pa nating gagawin in the future. Salamat, Oliver and the PIA. Thank you very much. Dr. Arnel M. Melad, Professional Regulation Officer 3 ng PRC Region 2. Maraming salamat din sa ating mga media friends at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Next Tuesday, pansamantala po, wala po tayong tipon-tipan dahil po focus tayo sa election coverage. Sa ating pong mga botante, paalala po, dapat tama. Yan po ang mula sa puso. Naalalahanin po natin ang bawat boto ng bawat isa ay tungo po sa ating pong kinabukasan. Hindi lang kinabukasan ng ating bayan, kundi mismong kinabukasan po nating lahat. Paalala po mula sa Philippine Information Agency. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita Eslicas, Oliver Bakay, maraming salamat. Magandang araw.